Mga Marites! 97 days na lang bago. Ano naman? Kwentado. Ramdam na namin ang ulan at kabagat. Malapit na. Ilang buwan na lang. Di ba, basta andito pa rin ang PAG4, alive and kicking. Ang PAG4 sa chika at intriga. Pero bago ang chikan, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Oh, grabe yung mga ramdam na ramdam. Oh, diba? 97 days. Ano talaga siya, updated? Sa Pasko. Kailan tayo updated all the time? Is it Ganyan tayo, ganang Marites University. At sino ang may sabi na ang Christmas ay para lang sa mga bata? Oo, pati na rin sa mga nagsisecond child. Charot lang. Hoy, pero is it your favorite celebration Of course. of the year? Christmas? Not really. Not really. What's your favorite? Holy Week. Kasi, Holy Week? Talaga? birthday. Ito sa salubong. Ay, oo, you're very Easter Sunday. Yes, you're very active kapag Holy Week. Dahil Pero malapit na birthday niya. yes! Kaya mga kamarites, ha? Next week. Mabibilin nga siya kanina. sabi? Sinabi niya na lahat daw ng TF niya ipambili ng pagkain. Ay, Sabi niya dahil Wednesday daw ang birthday niya, di ba Thursday? Thursday, di ba? Kaya, Thursday, sabi niya, ibili mo lahat. Sabi niya, gano'n. Regina. ang dami nun. Ang laki pa naman ng Oo, TF laki niya. pa naman ng TF. Siya pa naman ang highest paid host. Yes! Marami kong advance, kaya konti na lang. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kung bago pa lang po kayo dito, please don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss ang ating weekly episodes at syempre yung iba pa nating mga showbiz-related content. Yes, mga Marites. So, heto na po ang Isang Linggong Chismis! Okay, simulan natin kay totoo ba na nirereto si Atasha Mulak kay Mayor Vico Soto? Prof, ano ito? Yes, kumalat yung chika na yan simula nung mag-birthday si Tito Senator. Tito Senator. Tito Sen. Tito Sen. Oo, si Tito Senator Soto. nga. Tama. Kasi parang may nagbiro lang during gathering na yon na nagsabing ang bagay ng dalawa. Kasi di ba wala nabataw na babalita ang may boyfriend na itong si Atasha. Tapos si Vico na din naman lalo namang sinasabing hindi niya priority ang usapin pagdating sa fuso. O di ba habang may nag-i-emote dito na inaayos sa microphone. Pakita nyo nga. Pakita nyo si Sean. Siya po si Sean. Sean, pakita nyo si Sean. Halika dito. Ang aming Sean. So, Nakita ka. ayun na nga mga kamarites na parang ano tawag na term ngayon, parang siniship na ano. Alam mo, tinatawanan lang naman kasi ang humor din naman ni Mayor Vico Soto is kakaiba. Tapos si Atasha siguro okay lang din kasi sanay na rin siguro siya doon sa environment sa Itbulaga na uso yung tuksuhan. Pero sa tingin ko, pwede. Kung hindi pakikialaman kung talagang usaping may puso or whatever, tumitibok-tibok dyan, why not? Pero malaki ba agwat ng edad? Well, it doesn't matter, pero parang Doesn't malaki. matter Pero na. parang, pero alam nyo si Atasha nga, very ano siya, parang, tuwing nakikita ko siya sa Itbulaga, parang wala siyang problema sa buhay. Totoo naman din. Diba? Parang lagi siya nakasmile, tapos lagi talaga siyang bumabate. Yung parang, tsaka wala siya yung kasi ibang artista, di ba? Alam mo naman, minsan, pag walang camera, naka-zimangot, or parang, hindi na mamansin. Siya hindi, off and on Camera. Ano talaga siya? Magandang interaction pati niya sa audience. In fairness. Sana nga. Maganda ang upbringing sa kanila talaga. Yes. Charlene. True. Siyempre, di aga rin. Correct. Tsaka syempre si Vico. Vico dahil Yes, of bossing course. tsaka si Miss Connie. Yun lang. Di ba? Bagay kung sakasakali.
Okay. No boyfriend since birth ba si Atasha din? Wala pa, oo. Wala pa. Parang di ba ikaw rin Si nag-interview ano kayo? yun? Si Andres. No girlfriend. Tama ba, Andres? Oh, Andres. Oo. Hindi ko sure si Atasha. Wala I'm pa sure, naman ang siyang feeling statement ko. na gano'n. Si Vico, mayor ba? Mayor Puro nalilink lang. Naku, feeling ko nagkaroon na yan. Hindi lang siguro. Ina-announce. They're old din na. Actually naman din. Kanina may nakita naman ako gumagapang dito. Sino yun? Si Gracie Gracie. naman. Pero gusto Eto mag-upstage. para sa Sharon Gabi fans, Dear Heart US Canada Tour 2024, arangkada na. Yan, ito po. May dalang leaflet. Yes, ito po yan. Babasahin natin ang kanilang Mga pupuntahan. October 26 Ito. sa Halas Resort, Southern California. Okay. October 27, ito po. Saban Theater. Okay. Beverly Hills. November 2. Okay, The sige. Meeting House sa Oakville, Ontario, Canada. Canada. Yes, November Mr. Poo. 15. Ayan. November 15 sa the venue sa Thunder Valley Casino Resort sa Lincoln, California. Ay, tatawid agad. November Oo nga, 17, Las Vegas Resort Casino. Westgate Las Vegas Resort and Casino, Las Vegas, Nevada. November 21 sa Club Regent Event Center uli sa Canada. Ano ba? Ba't pabalik Winnipeg. Oo nga, bumalik sa Canada. Winnipeg Oo. naman. No. November 23 sa Hawaii Convention Center sa Kalyakawa. Siguro to. Avenue Honolulu, Hawaii. And November 29 29, sa, ano to, Shandos. Patison Auditorium sa Canada din. Oo. Saan yan? Nakakaloka biyahe nila Vancouver. pag ganun-ganun. Canada. Vancouver Vancouver. yan. Vancouver daw. Nevada. Sa Surrey, BC, Vancouver. Grabe, pinagod niyo si, Mega. Si Mega at saka si Oo, hindi. Gabi. Baka malamang daw na magkaroon pa ng Australia and Japan. Taray, Sabi ni Nancy, handog yan ng NY Entourage Productions ni Nancy yan. Sa buong November, halos nandun sila. Yeah. Oo, kasi si Sharon kasi, si Gabi lang Birthday ni Gabi Concepcion, nandun sila, Diba? magkasama sila. November Si Sharon, November si Gabi lang 3-5. yung nagkaroon ng Dalawa. humarap sa mini press con, tapos sabi nga niya, si Sharon kasi raw, daily ang taping nung Saving Grace. Yun. Oo, yung kay Julia Montes na kasama, tama? Oh, yes. Tapos si Gabi nga, meron siyang offer sa GMA, kaya lang di nga niya, tinanggap muna dahil nga dito sa concert. At saka katatapos lang nung dalawang series ni Gabi sa GMA. So parang pahinga din niya yan. Nabasa ko nga si Miss Sharon nagbabalak pang gumawa ng kanyang libro. Yes, may narinig Nabasa din ko ako. na parang kaso nga lang daw araw-araw yung kanyang taping. Pero it's time for me to write a book or my book. Parang ganyan. Why not? Why not? So yung mga marites natin dyan na fans din ni Sharon and Gabi, panoorin nyo. Ay, tumutok Abangan. lang po kayo. Abangan nyo po yung inyong mga idolo dyan. Idolo. USA and Canada. USA and Canada. May pina-flash si Sean sa Oo akin. nga, ano Nakita mo? naman. Oh, pakita mo, Sean. Ano yun? Sean, makita mo sa kanila. Kanina ka pa siya umeksena, Oo, ha? talaga na nga upstage. Oo. Mabasa mo. Ay, mama. Ito, Ayan na. ito mga Martes, ibalita naman natin na si Goodbye Kalad Karen. Hello, Mrs. Jerby Brightson. Mr. Fu. Yes, nakuha na nga. Ano? Oo, finally, kinasal na sila. Kasi parang nagkaroon na ng parang engagement o parang Oo. nag-propose. Nung parang pandemic yan. Oo, tapos umulit, parang nag-propose ulit. Ito, finally, sa UK, sila ay nag-isang dibdib na. Oh. So, tapos nag-post si Kalad Karen doon sa parang caption ng kanilang kasal na, yun nga, Mrs. Jervy Wright Sons. Sana tama yung pronunciation. Kalad Karen no more. Yan ang sabi niya. Siyempre, marami nag-congratulate sa kanilang dalawa. Matagal na sila ni Luke. Yan ang pangalan. Pero, siyempre, may mga iba pa rin na Nakakaloka yung mga... na basher. Oh. Diba? May mga basher pa rin. Dahil alam naman natin na trans woman si Kalad Karen o si Jervy. Pero dahil sa talagang sila yung nagmamahalan, matagal na sila. Parang isang dekada na ata. Ganyan katagal. Nag-aaral pa si, doon niya nakilala. At alam niyo, may trivia ko. Alam niyo ba si Jervy, nung nag-iit bulaga ako, siyang writer ko at SP. Yes, Nenitang-nenita pa si Jervy. Hindi correct. pa siya babae. Pero na siya. Alam mo, girl na siya. Pa-girl na siya.
Tapos, kakagraduate niya lang ng UP nang kinuha siya ng Bulaga. Tapos siya yung writer ko. Tapos, parang years later, nagkita kami sa TV5, sumali siya sa Amazing Race. Okay. Yun. Tapos, alam ko, jowa na niya dun si Luke. So, congratulations. Matagal na nga. Alam ko matagal na. So, congratulations! Taray, tsaka naka-Francis Libiran, ang lola mo. Tapos, Pero ang ganda ni ang ganda niya. Tsaka ang ganda Karen. eto pa, siyempre, alam naman natin yung mga kinakasal, lagi namang emosyonal. Pero yung kanila, sobra din emosyonal ni Luke, tsaka ni Jervy, nung yung maglalakad na, yung magmi-meet na silang gano'n. Sobra silang iyak ng iyak. Tapos yung mga friends din na umattend, jumigiyak din. Iyak din. So nainggit ka? hindi masyado. Pero gusto mo ba? Hindi. Ano ba yun? Congratulations, Jerby. Parang kamukha niya si Maha dito. Sino? So, hindi ko alam kung ibig sabihin ba ng Kalad Karen no more, di na niya ba gagamitin? Siguro sa career, meron pa rin. Doon siya nakilala O, gagamitin na niya yung Miss Jervy. Hindi, nagpakilala lang siguro siya na ito na ang aking official name. Pero showbiz, ano pa rin niya yung Kalad Karen. Tsaka hindi naman sa totoong Kalad Karen. Jervy nga. Jervy. So, yun. Eto, Yorme Esco Moreno, personal na dinalaw si Yan, Doc si. Willie. Hindi yes, ni. PSD. Yan. Yan, kasi si Yorme, di ba, nung nabalitaan natin na si Doc Willie Ong ay may pinagdadaan ng karamdaman, which is yun nga, may cancer. Nakausap siya ni Yorme sa telepono. Pero hindi pa nakontento si Yorme doon. Nag-overnight lang siya sa Singapore. Pinuntahan para sa Singapore, dalawin yes. si Doc Willie Ong. At sabi ni Yorme, mahina pa rin daw talaga si Doc Willie at marami pang chemo na pagdaraanan. So, katulad ng sinabi niya doon sa una niyang mensahe, sana raw ay patuloy nating ipanalangin yes. si Doc Willie. Yun. Yeah. Alam mo, ma-add ko lang nasasad ako para kay Doc Willie kasi yung kitang-kita mo yung pain na pinanggagalingan niya na sabi niya yung na-stress siya. Alam mo, gusto ko ding yun yung sinabi niya na ano bang ginawa ko? Ano bang naging kasalanan ko? Ano bang masama akong ginawa para i-bash nyo ko ng ganito? Para nyo ko. Diba? Kaya alam mo, lesson din sa lahat ng mga netizen na walang pakundangan kung manlait, kung mangbas, porket hindi kayo nakikita. Yes. Pero bawat isang tao, imagine mo yung epekto rin. No? Correct. Siguro, talaga, maging mabait naman tayo. Yung Yun iba lang. nga, yung iba nga nakakalungkot nga kasi meron pang iba na kahit ando doon na nakita na nila na May patay na nga, nakaburol na, binabash pa rin. Correct. Hindi ugaling Pilipino po ang ganyan. Pero si Erlyn Budon, may sinabi siyang tinulungan siya ni Yes, Doc Willie. naging inspirasyon niya. May na ginawa yata sa kanya. Kailangan ka namin, magpalakas ka para sa aming mga parang natulungan mo or something. Hindi, I'm sure sa dami ng mga Nagdadasal. followers ni Doc Willie Ong, marami mga nagdarasal at talagang na humihiling na siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. Remember, powerful ang prayer. True, lalo na kapag sabay-sabay at maraming nagdarasal. So, kaya mga kamarites. For Doc Willie Ong. Yes. Get well Get po. well po. Okay, si Mama Marites, Jojo Nones and Richard Cruz attended the clarificatory on the HR complaint which Sandro Mulak filed against them. PhD and Yes, so, update dyan. ito naman sa side naman ito ngayon ni nung dalawang Ni Jojo at saka Independent ni contractor. Jojo at ni Dode. Ang nakuha ko tong message na to mula kay attorney Maggie. Maggie, nakalimutan ko tuloy. Tita Maggie. No. Garduque. Di ba friend niyo yun? Oo nga, Garduque. Attorney Maggie Garduque. Ako napatiya, tama ba sinabi ko? Attorney Maggie Garduque, kung saan siya ang tumatayong legal counsel ng dalawa. Sabi sa message, kasi di ba kinomplain ni Sandro yung dalawa sa HR ng GMA. So because of that, ayon kay Attorney Maggie, parang mahigit isang buwan na silang walang work, of course. Siyempre, So, humarap daw sila sa investigating committee na composed of HR and the legals of GMA. And they are conducting a fact-finding investigation. So, yes, Jojo and Richard was able to tell the true. Ito, syempre, ayon sa kanilang lawyer, the true account of the story. Kung ano daw talaga ang ginawa
ni Sandro di umano sa loob ng kwarto as opposed to the story of Sandro, which is not only based on human nature and natural course of things but not supported with evidence. Yun sabi ni attorney. Anyway, to make the long story short, di ba, nabanggit kasi na di umano ay sa statement yata ni Sandro na siya ay na drugs, na droga. Parang may lumabas kasi ganon. Na, siyempre, may pinagamit na substance sa kanya. Siyempre, pagka ganon, ang unang gagawin is to test for drug test. Correct. And ang naging result daw ng drug test ay sinabi niya na na-drug siya. Ayun to sa statement pa rin. Pero negative naman ang drug test. Sinabi niya he was restrained inside the room. Pero may messages sila ng friend niyang si Elijah. Si Elijah po ay si Elijah Canlas ng si Elijah Sparkle. Canlas. Yeah. At ng girlfriend niya na si Chanel. Habang nasa room siya. Meron din siyang call log sa girlfriend niya proving na nakatawag pa siya sa GF niya habang nasa kwarto siya. Sinabi niya na na-rape siya. Pero wala naman siyang allegation sa kanyang sworn statement. Which would constitute rape at pati medical legal niya ay negative for healed injury or laceration sa maselang bahagi ng katawan. And similar to the criminal case, ang burden of proof dito sa HR complaint ay na kay Sandro to prove his claim. Unfortunately, Sandro failed to prove it. Yun ito pong binabasa ko ay mula sa statement na ipinamahagi or shinare ni Attorney Maggie dahil bilang siya nga ang legal counsel nila dalawa. Richard at Dode. Kasi yun. Pero official yan. Official to, of course. Yes. So parang sinagot nung dalawa yung mga allegation sa kanila. So it's still a case. It's still an ongoing case. So lahat tayo nag-aabang kung ano ang magiging kahinatnan nito talaga. Okay? Parang, siyempre, ang mangyayari dito is his words against their words. Hindi lang yung words, kundi yung mga ebidensya na pinapakita. Pag sa korte pa naman, ang ending, titimbangin talaga yan. Evidence talaga. May mga experts na susuri dyan. Yeah. Ako nga medyo nagulat din ako na negative yung drug test. Kung tinasabing meron, kaya sabi ko, ano ba yon? May mga days lang ba para mag-lab? Pero I'm sure mabilis siyang kinunan. No, kasi meron silang sinusunod na period of time na kung nandun pa yung substance or correct. So I'm sure naman inayos nila yon pa. Yun. Pero yung sinasabing yung doon sa na-rape, yung sa masaylang bahagi na nag-heal or whatever, nakakaloka din yun kung negative ang naging resulta. Siguro after this, dahil ito yung sagot nila Dode at ni Richard. Magpapakita rin naman si Sandro. Dode at saka Jojo. Siguro, abangan natin kung sasagot ano naman ang magiging Sandro, sagot ng panig naman ni Sandro. Bahayaan natin sa legal yan. True. Di ba? Okay, ito. Luigi Cruz Valdez, forced resignation sa TV5 News. Yun ang balita. Pero may lumbas na yung balita na rin na yun nga pinag-force resignation ng TV5 sa news, di ba? Dahil nga considering na malapit pa lang siyang mag-retire kasi mag-60 pa lang yata siya. Kesa mawala siya. Pwede siyang magpa-resign. O parang gano'n ang Para yung retirement sex niya, di ba? May 60 na ba siya? Meron na. Yung retirement niya, wala yung mga benefits niya. Pero retirement na rin pala, in a way. Diba? Pero early retirement. Hindi, kasi kung 60 na siya. Force ang sinabi eh. Force lang. May kinalaman kaya yung previous. Sure, sigurado. Diba? Yung issue nung nakaraan. Yes. Alam mo, iniisip ko nga, baka meron pang, di kaya may mga nahalongkat pa. Diba? Baka lang ha. Kasi tapos na yung kaso eh. Pero may statement bang nilabas si Miss Lucci na wala. Yung TV5, kung mga naglabasan na rin sa diary, yung nangyari sa kanya sa TV5. Okay. Bilang head kasi siya ng News and Current Affairs. So may pangalan bang lumabas kung sinong papalit sa kanya? Wala pa, hindi ko naman nabasa. Basta nalaman ko na nung last Monday. Kulang ako sa detalye kaya hindi ko ni-report. Kaya nung naglabasan na rin. Wait, Tuesday night, nag-post na isang reporter na nagparang farewell dinner sila or party with Miss Lucci. Tapos, parang pinakita nila yung supportan nila kay Miss Lucci. Of course. Tapos may mga blind item na sinasabi na parang hindi
yung napipisil daw, napapalit, ay hindi daw gusto ng team. ng mga taga-news. Okay. Pero pa-blind item. Pero kasi medyo lumabas na yung pangalan ni Miss Tucci. So, ibig sabihin, meron ng naay. Kasi hindi pwedeng bakante. Although for the meantime, nabalitaan ko, yung si Presidente Guido ang parang magpapatakbo muna ng news and current affairs. Kala ko siya yung papalit. Nagulat ako eh. Sino? Ano sina-flash? Si Andre Felix daw ang nag-post. Close ba kayo ni Andre? Kung maka-Andre ka dyan. Magandang morning yata siya. Sige, tingnan natin kung sino yung papalit. Susunod na kabanata. Hindi ba ito? Si Justin Quirino yan eh. Dun sa sa magandang morning. Yeah. Okay. Ito, Ricardo Cepeda. Nakapag-bail na kaya pansamantalang laya na. Prop? Kasi pinayagan na silang mag-bail at sa utos nga nung judge na nakalimutan ko yung pangalan. Sandali, hanapin ko. But anyway. Habang hinahanap mo, wait, bago tayo lumayo, hindi daw si Elijah Canlas. Sabi ni Alan Diones. Sino daw? Elijah Alejo. Sorry. Si Elijah Canlas pala, ilalaki. Kaya sabi ko, hindi, saka si Elijah Canlas, ABS yun eh. Oo, Alejo pala, tama. Thank you, Alan. Ba't hindi pa ako diretso mong mineses? Baka mineses ka, di mo lang napansin. Wala. Ako kasi nakita ko agad ayan. Oo nga, tama. Sorry naman po. I stand corrected. Tama, Elijah Alejo ng Sparkle. Elijah Alejo. Para hindi lang tayo kasi masyado malayo. Babae si Elijah, ha? Babae si Elijah. Alejo. Si Elijah Canlas, lalaki yun. Sila yung magkakasama, alam ko, sa room. Ayun. Okay. Sige, going back to So anyway, ito na yung nahanap ko tuloy. Si ayan. Ricardo, pansamantala nga siyang nakalaya kasi pinayagan na siya mag-post ng bill after almost 11 months. Mag-1 year na siya ngayong Sabi more than 1 year nga nakalagay sa ngayong 1 year, ngayong October, first week ng October, mag-1 year siya dun sa kasong naisampa sa kanya na staffa kasi di ba naging parang ambassador siya ng isang ano ba yun, kung ano man yun, na nagkaroon ng problema na may mga tumalbog na cheque, etc. Walang mahabol na owner or what, si Ricardo yung medyo kilala at ganyan. Siya ang hinabol. Siya nga yung napusasan, Poseidon Adventures. Kalookan yun eh. May shooting siya ng yata. So, ibig sabihin, kaya noong una walang bail. Ngayon lang nagkaroon? Kasi parang nakaipon. Hindi, kasi ayos sabi ni Dean kanina, pag syndicated staffa daw, walang bail. Tapos siguro na ibaba. Ganun ba yun? Kaya nagkaroon ng bail. Pwede naman mag-bail basta yung may mga requisites kang kailangan pa rin. Plus, to prove. Bago payagan ng mag-bail. Yan. Kaya napayagan na siya. Pero alam mo, nagugulatin ako nito kasi kung talagang, hindi ko naman na kasama siya or what. Kaya lang, di ba, ang claim talaga is endorser o ambassador. Pero ang tagal ng pinagdusahan naman niya. Grabe. Pinagdaanan niya. Wala bang mga papeles or evidence para ipakita na ambassador lang talaga ako? Meron yung anak niya si Joshua, nag-post yun eh. Pero what took him so long? Exactly. Kasi bakit siya yung tinarget talaga nung mga nagreklamo. So, ibig sabihin, meron siyang mga dokumentong na pirmahan. Yes, siguro. Represent. Although, siyempre dinidinay nung panig, especially nung kakambal niya. May kakambal siya na yun na nagsasalita for him. Plus, si Marino, of course, yung kanyang partner ngayon, na nag-raise ng fund kasi hindi nila kayang yung a certain amount nang hinihingi that time. Magkano kaya naging bail? Hindi sinabi. Pero normally ba, mga gaano kalalaki? Kasi baka medyo malaki yan. Kasi milyones pwede ka naman tumawad yan. Pero the fact na pinayagan na, temporary liberty lang to. Hindi pa ito yung talagang malaya na siya. Kasi lalaban na tuusan pa yung kaso na yun. Pero at least good news. Nagtaka lang din ako, sabi mo nga PhD, kasi di ba ang dami niyang ginagawa sa GMA, sa ABS, lalo na sa grupo ni na Coco Martin. Hindi ko alam kung paano hindi siya natulungan man lang. Nandun pa si Senator Lito Lapid. Minimension ko itong mga pangalan na to kasi alam ko magkakaibigan sila Tapos tumagal nga ng tumagal. Halos mag-1 year na ngayong October. Kasi kanina ko din sinabi ko din kay Din kung halimbawa, ambassador ka lang talaga. O di, syempre, may mga papakita kang pruweba na ambassador lang po ako, wala akong kinalaman. So, hindi ba yun in-honor ng korte para magtagal siya ng ganyang katagal? Siyempre, hindi sapat yung mga ganong
reasoning. Kailangan may ebidensya talaga. Lagi sa court may ebidensya. Baka nga tama yung sinasabi ni Mr. Fu. Kung may ebidensya siya, ano naman ang ebidensya ng kabila para idiin siya ng idiin? Baka kasi nga meron siyang pinirmahan o tumanggap na ni-receive. Yung mga gano'n. Bigay ng checking. So baka kasi di ba may mga ibang mga endorser na artista na parang tinatawag silang industrial partner. Correct. Tama. So parang somehow kaparte ka, kasali ng ka. kumpanya. Yes, Although endorser ka pa rin. Talaga, partner ka. So parang endorser ka, babayaran ka pa din, pero 50% of your usual talent fee kasi industrial partner ka ng kumpanya. Pero ang tagal talaga, halos isang taon nakakapag... Anyway, sana yun, maayos yan at maipaglaban niya ang kanyang karapatan. Speaking of Marina Benipayo, masaya din sila siya. Ano sa siya? Pasko, diba? Online seller siya. Ng mga bags. Oo, sa TikTok. Nakikita ko. Fairness. Beauty queen ito si Marina. Kami joke namin yan yung pag mayroong baklang may baklang naka-chin up si at Marina yan. ay, Marina Benepayo. Yung anak niya, si Joshua, yun yung kaibigan natin. In fairness naman kay Anak ni Marina. Stepson bali ni Ricardo. In fairness naman kay Marina Benepayo. At magaling siya mag-online seller. So, good luck. Okay. Muntik na mapabili. Malapit. Ito, Heart Evangelista, pinariringan ba si Pia Wurtzbach sa recent post nito? Mr. Po na naman to. Naku, hindi na talaga hindi na natapos Hindi na matapos-tapos ng dalawang to. Hindi talaga eh. Hindi, alam nyo naman, kasi syempre, di ba, bilang Miss Universe naman to si Pia Wurtzbach. 2015. Oo. So, hindi Talaga naman, kailangan sabi ko na, 2015. so, hindi naman din talaga katakataka na maimbita siya sa mga fashion show. Siyempre. International fashion Correct. events. Si Heart Evangelista bilang Pinay icon natin. celebrity at na maraming followers, hindi naman din katakataka na siya ay umaalagwa Maimita sa mga fashion show. So anyway, alam naman natin yung backstory na yan dahil may, di ba, yung Na-report natin yung pati. yung lumipat yung Continuous yan, Lampin, diba? etc. Tapos laging pinagbabangga. So eto, meron daw kasing pinost si Pia Wurtzbach na isang event. Yan, ni Carolina Herrera. Yan, na parang hindi daw Pinagpaalam. video o hindi niya. photo ni Pia Wurtzbach yun. Tapos parang ang pagkaka-post niya, parang nandun siya. So sabi ng mga tao, ay, edited. Parang gano'n. Edited at saka hindi siya invited. Oo, para mga ganyan. Alam niyo naman, yung syempre. Ano yung New York Fashion Week ba yan? Sa New York yan. So, yun. Pero, nandun naman talaga si Pia sa New York kasi nagrumarampa siya doon. Doon lang sa particular na event na yun, posible na parang kinuha niya yung photo. Tapos ang sabi, tinake down naman. Tapos parang binalik, hindi ba na yung caption. Parang gano'n ang sabi ni Pia. Okay, fine. Eto. Ngayon, next. Biglang sumulat si Kim Jones kay Heart Evangelista. Si Kim Jones ay mula sa Fendi na isang kilalang brand. So, ang ginawa ni Heart, pinakita niya yung sulat sa kanya, Dear Heart, welcome to Milan. Love, Kim Jones, Fendi. Para sort of invitation ito. Tapos, may pahabol si Heart. Na parang sinabi niyang, this is not edited. Doon sa baba. So sabi, anong ibig sabihin nun? Yun yung akusasyon ng mga netizen kay Pia. Na edited yung ano niya. Una, edited yung video, tapos pangalawa, inedit yung caption. So parang edited. Here comes... Ang masagwa nga doon, ginamit yung salita ng ninakaw lang kasi hindi nagpaalam. Parang mga ganyan. Oy, in-explain na yan. In-explain na. Hindi naman, makatlang kita, hindi naman... parang ninakaw ni Pia yung picture, hindi rin video. Parang nagpapaka-cloud chasers na ano daw yan, parang it's a deal na Pia will be there or na-late si Pia. Yun, na-late. So, hindi niya nakunan. Hindi niya na personal na nakunan. Pagka ganyan, parang may deal na yan eh. So siguro, pinadala na lang siya ng maybe file photo. Para i-post niya. Ano bang ano to? Anong brand nga to? Carolina Herrera. So pinadala na siya at yun yung pinost niya. Na nangyayari naman madalas na minsan may papadala sa atin na ito po pakipost. So syempre, pag pinost mo naman, parang papalabasin mo na you were there or ito na-experience mo or something. Ganon yun nangyari doon. So, yun nga lang, hindi nga daw yata na ipagpaalam ng maayos kat tinake down din. Although, kiniklaim talaga na she was really there, na late lang. Na late lang. Ikaw na po. Ano yan? Kaya nga. Pero syempre si Heart, meron siya yung... Actually, sinabi niya, ayan, thank you so much, Kim Jones. I love
Kim. Tapos, ginanon niya yung invitation o yung card and sinabi niya, and this is not edited. Ay, di ba? Yun na nga. Patama na nga yun. Alam mo sa akin lang ha, I love heart. Pero parang minsan din naman, parang iwasan na rin natin yung mga ganyan. Kasi obvious naman eh. Parang gusto rin na meron ko naisip. I'm sure sasagot din si Pia dyan. Actually, si Pia, hindi siya masyadong dead masya. Pero minsan kasi, di ba, nung nag-post nga siya na happy cheese, sila kasama yung husband niya, na parang, di ba, may ginamit pa yung cheesy daw yung kanilang emote-emotan. Tapos may ganito pa siya, yes, video by yours truly. Ayan. Ayun, sabi ko sa'yo di ba? Alam mo yun. Patama talaga, sagot. Pero di man kasi yung kinukwento ka natin. Pero alam mo, para sila mga bata. Promise. Alam mo, may iba blind item ako pero medyo i-move ko. Siguro, mga i-move ko yung blind item ng mga... Huwag na pangalanan mo na si Heart at saka si Pia yung iba blind item mo. Hindi si Pia. Si Heart lang. Charot! Abangan nyo yan! O, di ba? Charot lang. Diyos ko. Sige, i-diretso natin para tuloy-tuloy tayo pagbabalita. Correct. Di ba? Saan magharap silang dalawa, di ba? Maganda yun. Alam mo, maganda yan. Diba? Invite ng Scott Media o ng Marites yung Entertainment. Ay, mali. Ano ba to? MU Entertainment. MU Entertainment. Ayan na. Kasi naman MU Entertainment. Sina Heart at Pia sa tao lang. Masarap yun. Tayo ang mag-feed ng questions. Okay, sige. Hindi pa all that ends well, di ba? Malapit na yan. Pag nagkaanak na yung mga yan. Naku, titigil din. Remember, Marian. Ano ako pag nagkaanak yung mga yan? Marian at Heart nga, di ba? Tagal din. Now. Ito na po ang Mother Superior. Ito, James Reid, ABS-CBN comeback. Ay muna makatrabaho si Adin Lustre and wishes Lisa Severano good luck. Liza Severano. Liza. And Procto. Kayong dalawa. Sige. Ano to? Mauna ka na, PhD. James Reid, ABS-CBN comeback. Hindi pa nila kinukumpirma talaga na kumpirmado. Pero may mga nagsabi na sa akin at may mga nakapatid kay James Reid sa may ELJ, which of course alam natin ang ELJ ay ABS-CBN building. Doon siya in-interview ni MJ. Talaga. So yun. Pero may nagsabi sa akin na talagang magkakaroon ng big comeback si James Reid bilang isang kapamilya. Ibig sabihin, marami nang niluluto talaga na project para kay James. Isa na nga rito ang pagbabalik niya ng teleserye. Kasi di ba for the longest time din, parang nag-focus si James sa kanyang music at sa pagmamanage in a way. Pero this time, balik kapamilya si James at balik teleserye, balik pag-arte. Correct. Ang balita ko rin, very excited din daw like sila Miss Cory Vidales, yung mga bossing ng ABS sa pagbabalik ni Jay. Yeah. At kami dito sa Marites. Dapat pa rin yung title. Pero may sinabi ba kung sino? Wala pang sinasabi. Kasi di ba parang may nadim. Yeah, eto na nga. Okay. Siyempre, marami nag-aabang. Magkakatambal bang muli ang J-Dean? Actually, ako personally, I want them na gumawa sana muli ng isang teleserye. Talagang, love ko talaga yung chemistry ng dalawang yan. Pero yes, okay. Yeah. Sabi nga ni James, hindi pa siya komportable na makasama sa project si Nadine. Not for anything, kasi alam mo na doon yung mga pinagdaanan nila. Yan yung according sa dalawang interview yan, kakat ko Di siya komportable o baka naman si Isa ang hindi komportable. Yan. Diba? May umaawat. Kasi ano naman sila friends Diba friends sila? Dati. Hindi na ba? Kasi nga sa dalawang interview na talagang sumalang, first time si James na nagsalita lahat ni reveal kay Papa Oji Diaz at saka kay MJ Felipe nga. Sinabi niya doon na naloko siya nito ni Jeffrey O, hundreds of millions, tapos yung mga common friends na naniningil sa kanya.
Napaka-cool nga niya kasi hundreds of millions sa pinag-uusapan, parang wala lang sa kanya. At hinaharap niya ito lahat. Kaya parang gusto niya, magpaka-aktibo ulit dahil napagbigyan na daw niya yung sarili niya na mag-music. And sa dami daw ng hindi daw talaga nila na-discover, sabi ko siguro hindi nanonood ng mga balita to. Kasi noon pa natin binabalita yung mga Jeffrey O. na nire-present niya sarili niya bilang CEO o CEO ba nung kumpanya na hindi naman daw pala talaga. Sabi, di ba yung last report ko na hindi naman pala siya partner ni James? Yeah. So, ang daming kaso na nasa ibang bansa na ngayon hanggang lumabas din yung issue na parang nagkaroon ng relasyon ito. Sila pa ni Liza Soberano kasi di umano nung nahuli at nakulong itong si Jeffrey O. Si Liza, according to James si Liza ang personal na nakiusap sa kanila. Sa mga kasamahan nila, partners nila, natulungan itong si Jeffrey na makalaya. Kaya sabi niya, pero kay Liza wala daw siyang hinanakit, nag-end na yung contract nila, talagang inintay lang daw nila ng tamang timing para mag-release sila ng statement last July na wala na siya sa Careless Music. And sa Hollywood, busy-busy sa abroad, wini-wish na lang niya ng good luck. Ang laman, naloka Hopefully ako. we'll just move on. Pero at least ang maganda dito sa chika, di ba, PhD, Mr. and Dean, at least si James, Grabe yung kasi at least si James, parang welcome pa na may babalikan siya. Yes. Si Liza parang sarado na. Oo nga parang In a way kasi ang mali sa ginawa ni Liza, parang nawalan nag-burn din siya talaga. Nag-burn ng bridges. Hindi lang bridge siya. Ang alam ko talaga, she's eyeing the Korean project. Na hindi naibigay ni Jeffrey. Na hindi naman naibigay ni Jeff. Tapos ngayon nasa US Jeffrey sila. talaga sinabi ko. Kapangalan ni Mr. Fu. Ngayon nasa US sila. I don't know kung na-represent ba talaga siya ni Jeff Yun. Well, yun. So, yung mga kamarites. Di ba nagsama yung lalo sa US, di ba? Yung Frankenstein ba? Nasa US Nasa si US Liza. siya. In fairness, nag-attend nga siya ng New York Fashion Show. Tako-cover siya ng mga kung ano-kanik. May Hindi kasi kami close, may mga audition siyang ginagawa. Pero sana mabigyan pa rin si Liza. In fairness naman. Pero dito kasi sa Philippines, parang sinara na niya eh. Kaya mas Sinara na ba niya? Parang ganun ang nangyayari kasi yung support, kung pagbabasehan mo yung mga report, si James parang wala lang eh. Despite the scandal, kung ano man, welcome, parang ang daming nag-welcome uli sa kanya, nananabi. Kay Liza parang walang nagtatanong. Nakakalungkot yun. Yun lang. Ba? Kasi fan nila ako ni ng Enrique. Alice Ken pala. Pero ako naniniwala ako tong si James, malaking bagay kung sakaling Ang pagbabalik. ang J. Dean. Kahit na isang teleserye lang. Correct. Ang J. Dean. J. Dean Hart. Aminado naman ako, grabe. Tayo naman. Sobra okay. akong naano nun sa no? On the Wings of Love. Diba? Ikaw ba din? J. Din ka ba? No. Din Sino ka lang. pinili mo? Din lang ako. Din lang siya. Katniel, Liz Ken, o J. Din? Para kay June Nardo. I'm not close to them. You will not choose? Samahan mo ng iba. No. Samahan ko ng iba. Pili daw ng isa Pili sa ka daw ng amin. isa doon din. Bakit ba napapili niyo ako? Ito na lang. Ito na lang. Aldab. Barda. Saan ka na yun? Katden. Cut din na. No. Ay, grabe. Grabe. Makikisingit lang ako ng I cannot choose my kabate. relatives, but I can choose my friends and idol. Ay, pasingitin Ano nyo. daw? Kasi nanonood nyo na aking kaibigan si Bong Segovia, pati na yung wife niya ba si yan? Geraldine Segovia, with Erica Ano ba? Timpoco Nasa and ba? Manuel Villafuerte. Ano ba? Siningit ko lang kasi baka makalimutan ko. Mga Marites, ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain. Yan ang pagkain namin kanina. Kaya maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7 siguradong solve ka dito! Ugbo 24/7! Yes! 25 na. Ito, exclusive. 3 bigating artista. May nilulutong bagong proyekto.
Bro? Ano yan? Sino yan? Yes, mga kamarites, nagsimula na nga po kahapon. Ano kahapon? Malay ko. Wednesday. Nag-first shooting day na ang Uninvited. Biglang nag-post na nga bigla. Kausap ko itong producer nila, executive producer nilang si Brian Diamante. Kasi sabi pa niya sa akin, Papa Ambet, pasabihin naman ng ang lola mo, ang lola V mo, na wag na muna mamalita na ganyan. Pero biglang naglabasan naman. Siyempre, pauli ba ang Kanina lang naman naglabas. Nabasa kanina. pero may mga na. At katext ko nga si Ate V, sabi niya, hindi siya, anong tawag doon? Nagsasalita? Hindi siya nagsasalita ka dyan. Hindi siya horror movie. It's a thriller movie. Okay. And eto na nga ang casting bongga. Bongga talaga. Aga Mulak. Nadine Lustre. Ay, nakakaloka kasama dyan. Si Elijah Canlas. Ayun na. Hindi si Alejo. Mylene Dizon, Lot De Leon, Tirso Cruz III, RK Bagaching, Ketchup Eusebio, Gabi Padilla, marami pang iba. Ano? Sino pa? And Ron Angeles. Ay, Bakit naman may end siya. Nasa end siya dun sa cast reveal. Ay, bakit? Eh kasi nga dami niyang project. explain mo! Bakit? Kasi si Ron Angeles na-impress sa kanya ang mga producer nung ginawa niya yung Malyari. Naitawid. Maganda yung performance at saka maganda ang ginagawa dun sa mga show sa Batangas. Explain mo ngayon. Si Ro. Ay! Walk out! Walk out. Gusto ko naman na explanation Ano mo. explanation? Dahil Magaling. magaling si Ron. Oy, it's good. Magiging film event of the year ito. Datot ito yung Ang dami mo collaboration. binanggit, si Ate V, hindi mo na binanggit. Ayaw, binanggit! Dan Villegas ang director at ang producer ay si Tonet Hadaone sa Angkapa. Yung kanilang fairness kumpanya. Yan naman. Pero eto na. Dual role ang Ate V. Dual role siya? Bilang siya si Lilia at saka si Eva. Ay. Ay, ang taray. Pililita si Laing. Ay, grabe ka. Lilia Kantupay. Oy, Kuntapay. pero alam mo. Grabe yung kantupay. Kuntapay, sorry po. Wala na nga siya eh. Sorry po. Pero di ba ang gandang news nito? Kasi talaga namang very rare na natin makita yung magsasama-sama yung mga sikat, magagaling na actor. Pero kanina nabasa ko, seeing this news, siyempre may mga comments na. Nako, ito naman po ay nabasa ko lang base sa comment. Nabasa lang ha. Sabi dyan, nako, pwede bang wag nang isama daw yung isa doon. Kasi daw, parang na fresh pa rin sa kanila na yung isa doon kung ano ang affiliation niya o sinuportahan sa politika. Sino doon? Nag-blind item agad? Wala pa tayo sa blind item, ha? Naalala kayo kung nakita nyo doon na parang feeling nila hindi, parang outcast dito sa cast kasi ano naman yan, ako huwag nila isama yan. Baka siya yung uninvited. Ay! Ang bongga mo dyan, din! Isa-isayin ko Vilma Santos. Pero na naisip ko na. Aga Mulak, Nadine Lustre, Tirso Cruz III, Mylene Dizon, Elijah Canlas, Gabi Padilla, RK Bagatsin, Lot De Leon, Ketchup Eusebio, Nabanggit na. Cholo Barreto, Nabanggit na. Gio Alvarez, Alam mo, Ron Angeles. hindi talaga din madaling makalimot ang mga netizens. So, so at least. Kumbaga may ganun komento. Nagulat ako sa comment to think na At majority ng comments, yun ang comment. Eh bakit? Si ano rin naman medyo connected. Siguro kasi medyo lead. Alam mo yun? Okay. Yun na. Natuloy ba yung proyekto niya? Aray ko. Si Uninvited. Saan? Ang ganda, Uninvited po ang title. Parang hindi naman. Pero tinanggap niya, di ba? Kita mo? Pag second day pa lang ng shooting, may mga ganitong Yun na intriga na. Actually, kaka-launch pa lang sa social media ng Uninvited. cast Pero reveal. ang dami na agad. May mga ganong comment. Maganda. Daming si Isa yata, meron din yata, di ba? Oo, meron siyang movie din, si Isa. Diba, horror So kailan din. ang showing niya? Siyempre hindi MMFF. Wala pa, hindi pa. Or pwede ipasok sa MMFF. Depende. Pwede, kung matatapos nila. Before October yata. October yung Bongga!
Eddie Ayun. Bongga. I love Ate V. Ate V! Of course. Good luck. Ate V, Excited siya. hi! Ang mga ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! This, Kulang pa ba ang aming pabaw na chika? Tapos na ba ako? Yes. Diretso ka Diba? Oo, Kung ngayon. ganun po, maaari na kayo mag-enroll ng membership Yes. sa aming channel. Bilang mga certified Marites, magkakaroon ka ng access sa badge sa mga budget emoji for as low as 99 pesos. Oo naman. Pero kung gusto niyo naman po ng exclusive at early access sa aming mga content kagaya ng mga ginagawa mga interviews, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang inintay ninyo mga Marites? Avail na! Naintindihan ka na. Ito mga Marites, Joshua Garcia, Pinoy Dubber for Inside Out 2. Yes! So siguro naman aware tayong lahat ang isa sa mga naging successful movie din, ang Inside Out 2, na tumatalakay sa mga mental health, mga ganyan. Ay, alam mo, pinanood ko pala yan. diba? Namin. Ninyo, oo. Then, si Joshua Garcia ang Pinoy dubber sa Cute Inside yan. Out. Parang ngayon pa lang, papalabas daw sa 2. Tunay yung... Disney Plus. Wait, pero cute. yung pinalabas Inside Out 2 na yun, di ba? Hindi pa, one pa lang yun. Inside out lang yun. Tapos ngayon, papalabas siya sa Disney Ulit. na nandun na yung Boses ni Joshua. So, ito pa rin yung napanood ko, di ba? Yes. Pare na pinanood Sa mo. Disney naman, papalabas siya, boses na ni Joshua yung character ni Lance alam ko yun. Something. Sino siya doon? Lance / Blade. Yun. So, hindi naman Tagalog yan. Hindi, siguro na. Ay, Ay, pangalan ba ng si bata? Joshua? But wait, sino yun? Anong pangalan naman bata? Nakalimutan ko na. Riley. O sino yung si ano? Si Lance. Wag mo nang tanungin, okay na yan. Basta biniboses si Joshua Basta Garcia. yan, at least, congratulations, Joshua. Panoorin mo uli. Another, sa kanyang career. Correct. Na voice actor na rin siya. Yes, Dubber. dubber na. Dabber Cats. Dubber Cats. Okay. Congratulations. Ito, mga Marites, Cat's Eye, Mga mates. kinabog ang performance sa market. Wala na yung... Kinabog. Sabi niya, Cat's Eye. mga mates. Bongga, ang Cat's Eye, sa mga hindi nakakaalam, ito ay US-based. Hindi ko alam yan. Okay, ang Cat's Eye ay US-based. Napanood ko lang na yan. sila ang mga nanalo sa pa-contest ng Hive. Ang Hive, Hive and Jeffen. Oo, baka mamaya magkamali ako ng Jeffen at saka ng Hive. Ang Hive, sila ang nagmamanage din sa career ng BTS, ng mga yan. So, ang isa sa mga yan, sa 6 na member ng Cat's Eye ay isang Pinoy, si Sophia La Fortesa. Alin sa dalawa? Yung leader nila. Sige, hulaan mo. Sino ba mukhang Ito o Pinoy? ito? Meron dyan. Saka na mukhang Pinoy. Hindi sila? Ako yung kulot. Hindi. Ewan ko na. Yung kulota. Ano ba? Ay, ito siya, oh. Ito. Oh, yan. Ayan. Ako lang Okay. pinipilan ko, yan or yun eh. So, yun. Siya yung leader ng grupo nila. Oh. Then, parang kailan lang, nung nilaunch nila yung kanilang single na... Touch. Hindi. ba touch? Touch by touch. Ano yung single nila? Touch. Oh, ang galing ni Junardo. Diba? May isa pa eh, yung... Touch. Anong Touch. song? Sino Si- wala pwedeng ilaban sa Bini yan? Soft is strong ba? Sis ba yun? Yung soft is strong. Yun. Magaling sila sa kesa sa Bini or Bini? Oy, ito ay international. Ang Oy. kaya sila ngayon ay nagtutour sa Asia. Yes. Parang ang nag-train sa kanila, Korean. Doon sila sa Korea nag-train, tama? US. Sa US ba? Nag-train pero sa kanila Korean. mga Korean. Yun. Okay. Maniwala mo si Mother Superior. Okay, mga ilang taon sila nag-train din. Tapos si Sophia, syempre, pride natin yan dahil anak yan ni ng stage actress na si Carla Guevara. Magkabali na naman tayo. At yung Carla Guevara. father naman niya, I think, nasa art din, pero Hindi ko he's lang into chef yata sa isang kaya lang hotel dito. Si Carla Guevara, nag-Miss Saigon ba si Carla Guevara? Parang Hindi ko sure. Yeah, I think so. Yeah. Oo. Siya yung kumanta ng Changes, di ba?
Carla lang ano yun, Martinez yun. Martinez ba yan? Oo. Tinatanong ko lang nga kung ano, di ba? Carla Martinez yun. Sumama magtanong. Ano? Pero hindi, ang dami ng following agad itong Cat's Eye kasi maraming nakasubaybay sa kanila during the time nung parang reality show nila na yon, di ba? Oo. So, yan. So, sabi, Dami naman kasing Carla. tinubog din sila sa Aluma nung Carla. O di sige, Carla Estrada, Carla Abellana. Abellana, Estrada. Sino ba mga Carla? Anyway, hindi naman si Carla Guevara ang pinag-usapan nito. Kung hindi Sino ba? si Cat's Sofia La Fortesa at ang Cat's Eye. Okay. Okay. Ay. Cat's Eh, Eye. yun ang bet nila eh. Cat's Eye. Tanong niya kay Gusto mo Nicola. Dog's Eye? Okay, ito naman din. Bull's Eye. Pwede, Ano? Pangalawa pa lang yata Pwede nito, recess no? na Pangalawa naman. pa lang sa Asian tour nila. Oh, recess Ang na. una ay Korea, then pangalawa nilang pinuntahan ang Philippines. Ang susunod ay hindi nila alam. Singapore. BGC. So, ang BGC Asia. BGC Asia. Ang balbal. Leo. Basta pati na BGC na nga to eh. Market. Market ka pala. O, di sa Tondo, Ugbo. Ay, nako. Ito po, MMD launches MMFF. Sinisigla. Sinsigla sa 50. Yes. And MMFF 50 mural. Yes. So, nilaunch na po kanina, nilunsad na ang sinisigla sa 50. Is that the welfare? Yeah. No, that's Si Attorney Armando Artes. Artes. Okay. Sorry. Siya po ang chairman ng MMDA. Attorney, hello po. Yeah. Akala ko po si Noel. So, ayun nga, nilaunch na po ang sinisigla sa 50, 50 at 50. Ang ibig po sabihin nito, yung mga, in a way, classic na movies from Naging bahagi. Manila Film Festival. Yan. Simula pa nung 1970s, mga Oo. ganyan, ay ipapalabas na pong muli sa mga sinehan. I think... Simula ngayong. Simula ngayong September 25 hanggang October 15, 2024 sa ilang selected cinemas nationwide. Yes. Ang alam ko po, may 100 cinemas na nag-commit na magpapalabas ng 50 pelikula na ito. So, kung ako naman po sa inyo, lalo na sa mga May Gen Z, hilig, yes. Gen X ngayon na hindi na naabutan ng mga pelikula as far as Atchay, Himala, Brutal. ano pa, exactly, Insyang, Kasal-kasali. at sa mga nakapanood naman ng mga pelikula like, of course, yung mga medyo latest na, wala namang masama kung ulitin natin to. Dahil ang pinaka-cuts nito, ang babayaran lang ticket ay nagkakahalaga ng 50 pesos. 50 pesos. Kaya, kung carry nyo, panoorin nyo lahat itong 50 movies. At ako talaga, hanggat kaya kong may mapanood na marami, gagawin ko talaga. Gusto kong ulitin yung mga, lalo na yung mga luma na. Classic yan. Pagsalita. Ay, yes. Ulit ako. Oh, diba? Ang aga yung nagising diba? dyan. 9 a.m. Pero mas Binubuksan maaga ang pa. mural. At pangalawa dito, Yung- in-unveil na rin ang mural Yes. na kung saan matatagpuan niyo po yung pinakamalaki, kung parang ang tawag sa kanila ay yung face of Metro Manila Film Festival sa Guadalupe, sa MMDA Guadalupe EDSA. Yan. Ito yun. Ito po yun. Kung makikita nyo, nandiyan po sina, of course, our superstar Nora Honor, our star for all season, Vilma Santos, Dolphy, Eddie Garcia, Cesar Montano, Christopher De Leon, FPJ. Vice FPJ. Ganda, FPJ, Joseph. Ami Austria, Vic Maricel Soto, Soriano. Maricel Soriano, Gloria Romero, Joseph Estrada. Ngayon, meron pa pong dalawa na Sino hindi yan? pa tapos Si Dingdong yan, tsaka si Marian. na hindi pa tapos i-paint. Siyempre po Napanood ko, nakita ko na kanina. yes, ano lang yun doon sa kanilang pinalabas na sa screen. DVD. Pero ito yung actual sa may Guadalupe. Bakit ganun yung mukha ni Vice? Hindi naman niya kamukha. Ibang tao yun eh. Pero bakit naman may hati naman dito? No, walang Cosplay. hati yan. Meron lang Paul dyan. Akala ko may hati. No. Kasi, Di ba yung maghilo dyan kasi? ginagawa pa okay. rin. Ang huli pa nga itong sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Ngayon, syempre, medyo tinanong ko kanina si Attorney Artes sa mga namumuno ng MMFF kasi nung pinakita nila sa screen, ang una agad naisip ng mga press, naku, ba't wala si ganito? Si Ba't wala si ganyan, ganyan? O, sige, oo. sabihin natin, may naghanap kay Sharon Cuneta, may naghanap kay Judy Ann Santos. Nung sinusulat ko naman siya, naalala ko, ba't wala din si Ay de las Alas? Di ba? Kasi Naging reyna din siya ng mga tanging ina tanging ina series. series, ganyan.
Pero na-explain naman to ni Attorney Armando Artes kanina, sabi nga nila, sa 50 taon ng Film Fest, napakahirap naman para ma-ispinta nila lahat yan. Sa isa lang. Kasi meron pang mga kahabaan ng buong EDSA. So, hanapin niyo po sa buong EDSA, may tigi-tigisang poster ng mga pelikulang naging entry. Ngayon. Tapos, ang explanation nila dito, bakit sila yung nandito? Kasi ito daw po yung mga, siguro maraming Best Actor, Best Actress na natanggap, or Hall of Famer, at mga, institusyon. at hindi rin naman ibig sabihin na hindi ka nanalong Best Actor, Best Actress, pero nag-top grosser naman ang pelikula, katulad of course ng mag-asawang Ding Dong at Marian na sa record ay siyang may pinakamalaking sale sa kabuuan ng Film Fest. Sa box office. True. Yan. So yun po. At sabi din ni Attorney Artes, pag may nag-complain or may nagtanong or may nagreklamo, magiging responsible daw siya dito kasi siya ang nag-approve din dito sa mga mukha na ito. Mukhang lalagay dyan. At ito po pala ay sa collaboration sa iAcademy. Yun po. Oo, long nakaraan pa yan. Akala nga namin nung September 11 yan ilo-launch nung iAcademy ng mga young people, mga young artists. Yes, local artists din. Pero bongga yan. Sa kahabaan niya ng EDSA, hanggang doon sa dulo, south to north, lahat ng sinasabi ni PhD, mapakikita nyo yan. Kaya hanapin nyo. Ano to, parang nagbalik tayo nung dati, di ba? Yung sa mga sinihan. Di ba ngayon kasi tarpaulin na. Or ano, nung dati, talagang pinipinta na matutuwa ka kapag talagang kamukha ng idol mo yung ano. Actually, sa Cubao yan, Cubao Ibabaw. Yung mga tsaka sa Santa Cruz, di ba? Kaya nga si Tito Nestor Cuartero, yung during daw unang press ko na may collaboration, may ni-refer siya kasi yun talagang trabaho ng pamilya na yun. Sagmit. Ano ba yung pangalan? Ayun, Sagmit family na yun daw talaga. Nagpipinda daw talaga. Kaya di ba, na-feature pa yan noon, nagkaroon ng docu kasi nung nawala na, hindi na nauso yan, na naging tarp na, nawala ng trabaho yung mga pintor. Lalo pati ikaw pintor, nag-form of art din talaga siya eh. In fairness naman. At least magandang pagbabalik yan. Congratulations, MMDA. Congratulations, MMDA. Sa MMF na talaga nararamdaman natin yung pasabog ng 50th. Yes, ngayong December yan. Marami pa pong, Ay, yung hindi siya pelikula, mga posters siya na nakaano sa ano. Pero yung mga sa pelikula ipapalabas, I guess karamihan doon mga remastered na or mga... O kasi, di ba, kung si wala noon, at saka naman, gano'n naman siya, at 50 pesos, lugi ka pa ba? Or may amag na yung reels. So, inayos naman yan. Pero alam nyo, go, watch it. Yes. Malay nyo, kapag nakita ng mga movie theaters, na mga honors, na, sa halagang 50 pala kayang punuin ang sinihan. Gawin natin 50. Maging dahilan niya para bumaba ang presyo, di ba? Push! Next! Okay. Marami pa activities ang Metro Manila Festival itong hanggang December po. October naman yung natitirang 5 na finished product, next finished year film. naman yung coffee table book nila. Yes. Daming event. Okay, ito, Maka, a new youth-oriented series beginning September 21 ng GMA. New Love Team to watch out for. Yes, ang Maka, ang bagong series na produce ng GMA News and Public Affairs na magkitimala mapanood ngayong September 21. Tapos itong Maka, ang parang genre niya, musical drama, mga ganon. Tapos they introduce mga new breed of Kapuso stars. Although yung mga iba naman dyan, medyo kilala na. Like si Zephanie, singer na si Zephanie. Product siya ng Tawag ng Tanghalan. Ito. Tapos ang bago niyang love team ay si Dylan. Okay? Si Dylan ba? Ito si Marco. And then this is, ito naman sila naman ang love team, si Ashley Sarmiento. Tsaka si and Marco Masa. Ay, correction! Hindi pala si Zephanie Tawag ng Tanghalan. Pinoy Idol. Sorry po. Naging Kapuso. Yes. Okay. Itong si Ashley at saka si Marco, napakalakas ng following nito na nagsimula sa Black Rider. Ang daming kinikilig sa kanila. Tapos nagkaroon sila ng TikTok series na milyon-milyon ang views. Then si Olive. Si Olive ay dating kalista.
At saka, sino nga tong partner ni Olive? Si... Papay. Si Dylan yun. Si Clifford yata, parang Ito si Dylan. Ito si Dylan. Clifford yata yun siya, di ba? Hindi ka O basta si Romnick lang yung ano Then, dyan. si Romnick veterano. Sarmenta. Hindi, marami din. Para po si Mga taga-Dasalo. Tina Paner. Tina Ayan, no. Paner. Ah. Si Charmaine Anais. Oh. Pati si Miss Carmen Rosales. Soriano. So, Carmen Soriano, Soriano. patay Si na si... Carmen Rosales. Yung Yung pa- unang movie Ay, queen. sobrang luma. Oo. Kapag ni Rogelio de la Rosa, te. Noong ano pa yan? Hindi mo siya naabutan, te. 1940s. Di ba? Sabi ko, Carmen Rosales. Pinasabi ko sa inyo na abutan ko siya. Si Carmen Rosales. Hindi mo siya naabutan. Napanood ko yung mga old Napanood mo movies. lang, pero hindi mo siya naabutan. Kaya nabutan niya yung taon doon sa Pangasinan. Hindi na niya naabutan si Carmen Hindi ako, Rosales. hindi ko Inabutan niya yung doon yung Rosales sa Pangasinan. Oy, alam ko nga kamag-anak niya nila Tanya eh. Garcia. Diba? Pero wala na siya. Oo nga. Wala na ang Oo nga. istorya. Si Carmen Okay. Rosales. Carmen Soriano. Oh. Na nanay ni Lloyd Sammartino. Isang singer. Yan si Carmen Soriano. Sino si Lloyd Sammartino, singer? Si Carmen Carmen Soriano. Soriano. Ano na? Sige. Kumakanta rin ba si Lloyd Sammartino? Maka. Miyata. Basta baka natin yung baka. Feeling ko, pero sabi Depende naman, sa hapon. sabi naman ng director, marami daw silang mga, Rod Marmol. hindi naman nila itinanggi, na inspired to sa maraming mga youth-oriented Movie. series ng Series. iba-ibang bansa. Ah, okay. Pero feeling ko kasi, very close to sa dream high ng Korean drama na pinanggalingan nila Bae Suzy, nila Ayu, nila Kim Soo-yoon, dami kaya mga naman ni Kim. Taecyeon, na lahat naman doon ay mga naging sikat. Kaya kung yun nga, baka ano yun, Why not? Maging manifestation. sikat din sila. Exactly. Yun Kaya lang. pasalamatan muna natin si Jorilyn Isite. Nagbigay sa atin ng pakulay na Swedish krona 129. Thank you, Jorilyn. Ito, Manny Pacquiao, mas emosyonal sa send-off ng dalagitang anak papuntang London. Yeah, inihatid nga nila kamakailan itong si Princess dahil mag-aaral na ito sa London. Between the two parents, si Jinky at saka si Manny, mas naging emotional si Manny kasi syempre anak na babae doon. Parang feeling princess nga niya siguro ito. Syempre. So, hindi daw talaga naitago ni Manny Pacquiao yung, alam mo yun, yung emosyon niya bilang tatay na nagmamahal sa isang princess, ang anak niya na mag-aaral sa London. Take note. True. Diba? Like yung isa pa, Oo. may anak pa silang babae na isa. Si Queenie. Si Queenie. Na naging emotional. Queenie yung mas ate. Siyempre, princess. Naging emotional din dahil ngayon lang daw magkakahiwalay ng matagal lang mag-ate. Yan. Oo. So, mga ganun. Pero si Manny, siyempre, alam mo, siguro talaga mas pabor at mahal na mga tatay yung mga anak nilang babae. So, normal daw yung reaction na siyempre, nung umpisa sinabi na tinawanan lang ni Jinky kasi, ayan na lang, mga dalaga na mga anak mo, ganyan. Kasi siguro iniisip nila, pag, siyempre, ilang years na lang, magpapaligaw na rin yan, magaganyan-ganyan. Siguro yun ang ina-advance na isip ni Manny. Basta good luck, princess, Yes. sa pag-aaral mo dyan sa London. At sa mga kapatid naman yung iba na alam naman nating may mga Sino karir-karir yung na rin. magboboxing? Sino yung nagboboxing? Si yung Isa, panganay. diba? Hindi yan. Mas bunso yan. Yung mas panganay bata niya. yan. Oo. Ayun. Di ba Yung yung gwapo. nanay? Hindi. Hindi, yung isa, pogi. Yung pogi. Yung 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 mukha nung nanay. Yan. Ayun Grabe lang. yung pagka-stress sa pogi. Oh, go. Ewan ko dito kay ano? Yung pogi. Yung pogi. Mukha ano? Grabe ka naman. Grabe. Bawal yan. Pogi naman talaga yung anak niyang panganay. Ay, yun. Yung isa. May tsura. Okay. Tinanong ko lang naman. Pero yung pagka-stress mo, yung Oh, ito pogi. na mga Marites. AJ of Vienna. Dinagsa ang fan meet. Oh. No to alcohol endorsement. Oh. Bro. Diba? Yeah. Masaya to. Ito nga, kita mo si EJ Obiena, tinatawag nating internet boyfriend o boyfriend ng bayan. Nakakatuwa ang mga kwento niya kasi nangyari po yan last Sunday. Inorganize po yan sa Ayala Mall ng mga close friends. May mga ilang celebrities na tumulong din sa kanya. Pero nagpasalamat siya ng maayos kasi dinagsa ito at napaka-positibo ng pagtanggap sa kanya dahil nangako siya na magpapatayo siya ng training school para sa mga gusto maging pole vaulter. In fact, nung dumalaw sila sa UST, kung saan siya graduate ng electrical engineering, una niyang hinanap yung security guard
Dahil? tumulong sa kanya. Na tumulong sa kanya nung nagkaroon siya ng injury. Ganun siya kabait. Kaya tuwan-tuwa Mabait yung nga. nanay niya, mga kapatid. Tsaka yun pala, pag may mga activities siya sa showbiz, may mga interview, lagi niya sinasama mama niya, kapatid niya, papa niya, pati lola at lolo. Na syempre, pag kinukumpara na natin ngayon sa mga nangyari dito sa ating two-time gold medalist, ang layo. Kaya hindi naman po sa nilalait natin, pero napagkukumpara kasi, lalo pa sa nagkakaroon na ng magandang exposure at na pinaninindigan na nga nito ni EJ na hindi naman siya naninigarilyo, hindi siya umiinom ng alcohol or ng alak. Kaya sabi niya, pag may mga ganun daw na gambling, etc., hindi niya dapat na ini-endorso yan kasi gusto niya. Nakakabilib naman talaga Bilib si EJ. talaga. Yan si EJ Obiena. Saray, di ba? Cutie, oh. Oo, actually cutie siya. Oo, lalo pag tumatalon-talon na, no? Di ba? Kapag talagang maganda yung nilalabas ng iyong inside, nagre-reflect talaga. Alam niya ni Irene mo siya. Irene ba to? Yes. Nagpakulay. Thank you, Irene. Sa 149. Ayan ang pinsan, ang pambansang pinsan. Yes! May bago ka naman title ni Rene. Yeah, Pambansang pinsan. Irene Manalo. Hindi. Ang may anak kay Jay. Alam niyo, marapit niyo na mamit yan. Talaga. Punta ka nga dito, Irene. Go. O, yun. O, yan. Last na. Yes. Ito, Lance Raimundo, sasalang sa Miss Universe India bilang host. Kala ko sa solo ng Miss Universe. Grabe naman yung title na yun. Ako nga nalagay ko pa ng parenthesis bilang host, hindi Pero candidate. naging alaga ko yan, ha? Talaga mo rin yan eh. Ay, ako naman naging ka-gym kaya. Ang tagal ko naging ka-gym yan. But anyway, Nandun kayo nung nabagsakan yung mukha niya? Ay, oo nga, no. nasa ibang gym siya. Naalala ko. Dumayo siya sa ibang gym. Ang sobrang bigat nun, no? As in, Kaya dumayo siya sa ibang narito. gym. Anyway, Okay. go. Anyway, so eto pa lang si Lance, nag-host na talaga ng mga pageants abroad. Katulad ng Miss Teen International at Miss Teen Universe. Pero ngayon level up na siya kasi yung Miss Universe India sa Jaipur. Oo. At i-broadcast sa pinakamalaking TV network sa India. Ay doon na siya mag-host. Hindi kaya magtampo naman yung mga local artists ng India? Bakit? Kasi pero, di ba Miss Universe India, Ay, Siyempre, may mga gano'n naman. Kahit naman Invite tayo. lang, parang co-host. Oo, baka, Hindi, pero feeling ko siya na yung main host siguro. Tapos meron lang relax. Indian na nakasama artista. doon. na ang daming mga no? Ano yan? Okay, Ngayon? Ano na lang? Hawak ko? Oo. Hawak ko sila. Hindi. Alaga mo ba sila? Hindi! Alaga ko yan dati. Muntik na kami mailing. Muntik na kami Charot mo! Uy, hindi! yun na. Oh. Very disiplinado yan sa katawan. Hintayin yung mga susunod kong blind item. Hindi po ngayon. At maraming salamat sa pakulay ni Debbie. Nagbigay siya ng kulay na 2.99 Australian dollars. Thank you, Debbie. Thank you, Debbie. Marites! Yan po sa linggong chismis mula sa Marites University! Nakaka-excite ang mga blind item. Di pa nga nagsisimula, nakapag-blind item na sa PhD, kaya abangan!